Magandang araw po mga kapatid. Blessed day mga kapatid, no? We are here again, no, na pag-usapan natin ang salita ng Diyos at ito po ay continuation po na ating pong tinalakay yesterday, no? Does God really mean what He says? Tutuhanin ba ng Diyos ang sinasabi niya? Ano to series to mga kapatid kasi kailangan natin ipahiwatid o na galing sa Lord po through His Word in the Bible po na talagang God really mean what He say po. Okay, so maganda kasi ito talakayin everyday po mga kapatid kasi marami po sa atin na obserbahan natin na parang gino-joke-joke lang natin yung mga salita ng Diyos. Which in fact po, ang salita ng Diyos we discussed yesterday that God really never lie po sa buhay natin, no? At tutuhanin talaga niya kung ano po yung mga sinasabi niya. Yeah, does God really meant what He say po? Yes, God really meant what He say po mga kapatid. Kaya seryoso po tayo na nagsasalaksik, nagbabasa at tutuparin po natin yung mga sinasabi ng Lord, no? Kasi po, ang Diyos po ay hindi po siya nagbibiro sa mga sinasabi niya. Now, titingnan natin yung mga events sa Biblia po na talaga ang Diyos po ay nagsasabi ng totoo at hindi po siya nagjo-joke. Talagang tutuhanin niya po ang mga sinasabi niya. There are several cases po in the Bible po, especially in the Old Testament po, na siya po ay nagsasabi ng totoo at tutuhanin talaga niya ang mga sinasabi niya, gagawin at gagawin niya po. Kasi God is just, He really disciplined and He really meant what He really said po. Kaya tandaan natin mga kapatid, wag natin biruin, wag natin imak ang Diyos po at kailangan susundin natin po kung ano po yung sinasabi ng Lord. Kaya titingnan natin po dito kung ano po yung mga sinasabi niya po mga kapatid. Amen? So does God really mean what He says? Tutuhanin ba ng Diyos ang mga sinasabi niya? Of course, of course. Tapat po ang Diyos. Siya po ay hindi po nagsisinungaling po. Kaya dito po makikita natin biblical evidence na ang Diyos po ay nagsasabi at tutuhanin talaga niya kung ano po yung sinasabi, even maliit or malaki mainto po mga kapatid. Amen? So let's start po na ito ang Diyos po ay hindi po siya magsisinungaling base po dito po sa Titus 1 verse 2, this truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, who does not lie, promised to us before the world began. At evidently po, at the end of the day po, on the judgment day, ito po yung hahato sa atin, ang kanyang mga sinasabi. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. Amen po. So malinaw na malinaw po. Now, ito po yung mga ebidensya, no? Sa Biblia po na talagang tutuhanin niya ang mga sinasabi niya. Let's read po. Based po sa buhay ni Eve po. Amen. Tignan natin po. Yeah, in Genesis chapter 2, 16 to 17, may pangako, may promise ang Diyos sa buhay ng bawat isa. I mean, sa buhay ni Eve at Adan. So, but the Lord warned him, ni Adan, no? You may freely eat the fruit of every tree in the garden except, amen po, except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, yeah, you are sure to die. So commandment yan, galing ni Lord sa buhay ni Adan. Pati na rin sa buhay ni Eva later on. So ito na nangyari, no, Genesis chapter 3. So ito nang time na tinetempt ng serpent or ni Satan si Eva. Yeah. Of course, sabi niya rito, Genesis chapter 3 verse 2 to 4. Of course, we may from eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, si Eva po nagreply sa serpent, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat or eat it
or even touch it. If you do, you will die. You won't die, the serpent replied to the woman. So the woman, Eve, knows very, very well that God commanded them, no? She really know. But in First Timothy chapter 2, verse 14, and it was not Adam was deceived by Satan, the woman was deceived, and sin was the result. All of us know Eve and even Adam eat the fruit. So, what do you think? Why Eve eat the fruit? Ate the fruit. Ano bang nasa isip ni Eva po at that time? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, ang thinking ni Eva, siguro hindi naman tutuhanin ni Lord yung sinasabi niya. Siguro, may exception naman si Lord, may awa naman si Lord. No. God, yeah, God meant what really He said po. He meant it po, mga kapatid. Yeah, tutuhanin at gagawin ni Lord kung ano po yung sinasabi niya. So, sa isip ni Eva po, yun po yung nasa isip niya. Hindi tutuhanin ni Lord. Hindi gagawin ni Lord yung sinasabi niya. No. God will do it po. So that is the first instant po in Genesis na nakita po natin. Amen. Next. In the time of Noah po. Yeah, in the time of Noah, and the Lord, Genesis chapter 6, 7, and 8. And the Lord said, I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing, all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I'm sorry I ever made them, but Noah found favor with the Lord. See that? So all the human race, God found Noah. Yeah, that he walked with God. So what happened po? Okay. sa time na yon, Noah, yeah, nakita kasi ni Lord yung buhay ni Noah po. So, yeah. So ngayon po ang nangyari po, inatasan po si Noah na gumawa ng arko. At Noah spread the news that God will wipe out the human race by flood. So anong nangyari po? So Noah advertise, spread the word of God, kino-convince niya, pati kaibigan niya, lahat-lahat ng mga tao sa buong makakaya ni Noah po. So Noah built an ark po at it lasted for 40 years. So ang nangyari po mga kapatid, sa umpisa medyo meron po sigurong naniniwala kay Noah. But as the days at the years goes by, yan nakita ng mga tao, hindi naman totoo yung sinasabi ni Noah. So, sige lang, si Noah built the ark. And then, the problem po came now. After 40 years, yeah, natapos na ang arko at yun na. Habang po ang mga tao po enjoying their life. Kagaya natin ngayon, we are enjoying our life, no? Continue partying, continue sinning, doing the wrong things, wickedness in our life. Habang ang salita ng Diyos, pinispread ng mga pastor, ng mga leaders ng church, na magrepent na po tayo. So hindi po yan nangyayari, karamihan sa atin, we thought that God's word, hindi totohanin ni Lord. We're just mocking the word of God. Hindi natin naintindihan kung ano ito kaimportante sa bawat buhay. Ganon din ang mga tao during the time of Noah. So ang nangyari po, the day comes. Yeah. So after the 40 years po, okay na ang arko. That's the time that it started to rain. And it flooded po. Yeah, it flooded. Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay hindi natin imamak.
Yeah. Kaya po mga kapatid, tandaan natin, God, He really meant what He really said po. So in 2 Peter chapter 2 verse 4 to 5, for God did not spare even the angels who sinned. Kasi during the time po of Noah's time po, it was the fallen angels po. Okay, na they got married with the human women and their sibling po was giant, yeah, mga iba-ibang klase, mga sorcerer, yeah, na sila po isa sa mga sanhi na naging makasalanan ang mga tao sa mundo. So dito po makikita natin, for God did not spare the angels who sinned. He threw them into hell in gloomy pits of darkness where they are being held until the day of judgment. And God did not spare the ancient world except for Noah and the 7 others in his family. Noah warned the world of God's righteous judgment, so God protected Noah when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood. So, in this scenario po, again, can we ask, does God really mean what He says? Yes, He meant it po mga kapatid. He really meant it. Another scenario po, during the time of Sodom and Gomorrah. Yeah, I think most of us knows the story about it. Yeah. So Sodom and Gomorrah, before they was punished by God, God sent an angels po, and even the angels, okay, the people of Sodom and Gomorrah, they want to rape the angel po. So, okay, in short po, so God punished that city, the two city. Yeah, so it was God, see the life of Lot and his family, because Abraham, prayed to God, spare them. So Lot's wife and his family po, two ladies po. So they were really guided by the angels. Genesis 19 verse 17, when they were safely out of the city, one of the angels ordered, run for your lives and don't look. So, meron pong commandment ang Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Sabi niya, run for your lives and don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away. Anong nangyari? So they run, they run. But Lot's wife, looked back, and she was following behind him, and she turned into a pillar of salt in Genesis 19:20. What happened to Lot's wife? So meron siyang pagdududa sa sinasabi ni Lord from the angels. Sabi ng angels, very strictly, and don't look back or stop anywhere in the valley. Do not look back. So ginawa ng wife ni Lot, she looked back. So anong nangyayari? She become a pillar of salt. So, does God really meant what He say? He meant it po mga kapatid. Kung ano po yung sinasabi ni Lord, kailangan sundin natin. Tutuanin talaga yung sinasabi ni Lord. Kaya, delikado po tayo po mga kapatid if we will not give importance po sa salita ng Diyos in the Bible. Because He really meant it. Amen? Another event po in the Bible. Ito in Numbers po. Yeah, in Numbers po. Ito kasi sagrado po that time sa mga Israelita. Sa Exodus, sa Numbers, sa 5, sa Pentateuch na libro. Makikita mo dyan na God was very, very strict in His words po, mga kapatid. Amen. And the Sabbath day of the Israelites po during the Exodus po, during the time of Moses po, it is a holy day, very sacred day. So, in Numbers 15:32 to 35, amen, and its commandment in Exodus chapter 20 verse 10, sabi ng Lord, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. Yeah, very specific. It's part of the 10 Commandments.
On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servant, your livestock, and any foreigners living among you. Very strict rule. It's part of the Ten Commandments. What happened in Numbers chapter 15, 32 to 35? One day, while the people of Israel were in the wilderness, they discovered a man gathering wood on the Sabbath day. The people found him doing this, took him before Moses and Aaron and the rest of the community. They lead him in custody because they did not know what to do with him. Then the Lord said to Moses, the man must be put to death. The man must be put to death. The whole community must stone him outside the camp. So the whole community took the man outside the camp and stoned him to death, just as the Lord had commanded Moses. You see, guys, in this scenario, in this event po, in the Old Testament, does God really mean what He said? Yes. He really mean what He said po. Tutuanin talaga ni Lord kung anong po sasabihin niya. He's not joking po. He's a just God. He's a firm God. He's God that does not lie po. Amen? Kaya mga kapatid, today, uh, that support us yesterday's topic. Every word na binitawan ng Lord sa Biblia po, the author kasi ng Biblia is God. At ginamit lang niya ang mga writer kagala ni Moses, mga propeta, sila Paul, mga apostoles. But the author of this book is God. And He meant it what He really said po. Okay? So another scenario po, another event in the Bible, kita natin. O ito naman, si Uza. Anong nangyari kay Uza? Uza kasi, amen po, it was really instructed in Exodus. God said to the Israelites, amen, He said, insert the pool, kasi tungkol po ito sa covenant. Yeah, the Ark of the Covenant. Sabi niya, meron siya instruction na insert the pools into the rings at the right at the side of the ark to carry it. This carrying pool must stay. Amen po. So, must stay inside the ring. Never remove them. Never, sabi ng Lord, never remove them. No. Amen po. So, that is an instruction that comes from God. It's very, very, very serious instructions. Exodus 15, verse 14 to 15. Yeah. Ito naman, in 2 Samuel 6, the time of David, no? Chapter 6, verse 6 to 7. So, merong pong inatasan po si David to carry the Ark of the Covenant. And one of them is Uzzah. But when they arrive at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled. Habang po naglalakad po sila, the oxen stumbled. So, ang nangyayari po, so, nandun sila, nagkakari. So, one of the oxen stumbled. And it seems, amen po, na yung Ark of the Covenant tumagilid. So, what happened po? Without a negative intentions, gusto lang ni Uza na hindi mahulog yung covenant, the Ark of the Covenant. Then Uza reached out his hand and steadied the Ark of God. Para ma-steady lang, hindi siya Do you think that there is a wrong motive or negative motive si Uza? No. It's a good motive. Na pwede, gusto lang niya na ma-steady po yung ark. Pero the commandment that never remove or never touch the Ark of the Covenant po. So, nangyari po,
When Uzzah reached out his hand and steadied the ark of God, then the Lord's anger was aroused against Uzzah. And God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the ark of God. So ganun po kaseryoso. Ganun po kaseryoso po si Lord tungkol po sa mga sinasabi niya. Does God really mean what He says? Yes. God really, God meant what He say po, mga kapatid. So, do you think na negative or pangit yung intention ni Uzzah? No, it's a good intentions. But there was a commandment, never touch, just carry the pools inside the ring and never remove it and do not touch it. The problem, Uzzah touched it in good with a good intention, but God do not exempt it. He really meant what he said. Amen. Okay? Another thing, mga anak ni Aaron po, mga Levites. So, nangyari ito, okay, during kasi sa time po, okay, there was a commandment po talaga na where to get, kasi they will fill the incense burner with burning coals. But there was an instruction by God. Ito instruction niya. Leviticus 16:12. Yeah, he will fill an incense burner with burning coals from the altar that stands before the Lord. And yun lang. Then he will take 2 handsful of fragrant powdered incense and will carry the burner and the incense behind the inner curtain. So ito namang ginagawa ng anak ni Aaron po, Aaron. So si Nadab at Abihu, sabi niya, Aaron's son, Nadab and Abihu, put coals on fire in their incense burners, in their incense burners, and sprinkle incense over them. In this way, they disobey the Lord by burning before Him the wrong kind of fire, different that He had commanded. So fire blazed forth from the Lord's presence and burned them up, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord meant when he said, this is what the Lord meant when he said, I will display my holiness through those who come near me. I will display my glory before all the people. And Aaron was silent. So does God mean what He says? Yes. Tutuhanin talaga ni Lord po kung ano po yung sinasabi niya. Amen? Ito mo yung paglabag sa mga utos ng Lord. Wala po talagang exemption po. Kung may utos ang Lord, kailangan tutuparin po natin. God really mean what He says po. Okay. So, ang tanong po mga kapatid, habang tayo po ay nakikinig sa explanation at pangyayari po, do we believe that God meant what He really said po? Do we really believe na tutuhanin ba ng Diyos ang mga sinasabi niya? Now po mga kapatid, it's a question po. It's really a question to our faith po. Mahirap kasi na magkukunwari na we believe and we will not do it po mga kapatid. We have a free will po na galing sa Diyos. Tayo ngayon, hindi tayo exemption na hindi natin alam ang katotohanan po. Alam natin ang katotohanan po. At sana po, we pray na maintindihan niyo po na ang Diyos po, hindi po siya nagbibiro. He really meant what He said po. He really mean what He said. Tutuhanin talaga ng Lord po. Kaya, mga kapatid, advice lang po. Ang Diyos po ay mabait. Ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay mapagmahal. Pero, whatever God said, He really meant it and He will do it po. He never lie. Sa mga
sa mga events or sa senaryo na nakita natin sa Biblia, sa maliit na bagay, negative man ang intention natin or positive man, pero kung sinasabi niya, kailangan po natin gawin at sundin. God really meant what He says po. Amen? Sana po mag-wake up call, na-wake up call na tayo or awakening natin ito lahat na kung ano po yung sinasabi ni Lord, negative man or positive, commandments man, or promises niya, He will do it po mga kapatid. So nakita na ngayon sa mga utos niya sa Bagong Testamento at sa Lumang Testamento po. Kailangan po bigyan natin ng pansin. We should not mock it. Hindi natin i-joke ito, seryosohin natin 'to. Gawin po natin mga kapatid. Wala namang mawawala kasi ang sinasabi ng Lord ay para lang po sa ikakabuti ng bawat isa. Yeah, remember this, Jesus is the only way po. He is the truth, the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ganon din. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They're God. Yeah, and they're the same yesterday, today, and forever. Hindi pong magsisinungaling ang Diyos. Kaya really, ang question natin, does God really meant what He says? Yes. He meant it po mga kapatid. Amen? God bless you and a blessed day po mga kapatid. God bless you.